Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagdagdag ng miyembro sa national team si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone para mayroon siyang pagpilian na maglalaro para sa mga darating na international competitions simula sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Latvia itong darating na Hulyo 2 hanggang 7. Pinangalanan ni Cone ang unang 12 player, subalit kinalaunan ay pinagdesisyonan nito na gawing 14 na para may maipalit siya kung sakasakaling may magkasakit, injure o kung anumang rason. Simula nang naging head coach siya ng Gilas sa Hangzhou Asian Games nitong nakalipas na taon, 16 na players ang sinama ni Cone. Sinama na ni Cone si Japeth Aguilar at Mason Amos sa Gilas pool na kasama sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Chris Newsome, CJ Perez, Scotty Thompson, Calvin Oftana, Jamie Malonzo, Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo, Kevin Kembao at Kai Soto. Ang dating players na naglaro sa Hangzhou subalit hindi nakasama sa pool ay sina Kevin Alas, Arvin Tolentino, Chris Ross, Marshall Lassiter at Ange Kwame. Kaya naisipan ni Cone na dagdagan ang miyembro ng Gilas ay dahil sa nangyari noong unang FIBA Asia Cup qualifying window nitong Pebrero kung saan nagkaroon ng mga injuries. Sa unang laro laban sa Hong Kong, ang mga big men na sina Edu at Fajardo ay hindi nakapaglaro dahil sa mga iniindang injuries kaya't pinasok niya si Aguilar habang iniwang bakante ang posisyon ni Fajardo. Naglaro ang Gilas na may 11 player lamang. Sa susunod na laban kontra Chinese Taipei, hindi naman available si Malonzo kaya't nauwi sa 10 players na lamang ang Gilas. Naisip ni Cone na sa mga susunod na laban ay mas mahirap ang makakatapat ng Gilas, lalong-lalo na kung hindi kompleto ang kanyang koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanalo na din sa wakas ang TNT Tropang Giga sa pagpapatuloy ng 2024 PBA Philippine Cup. Ito ay pagkatapos igiya ni head coach Chot Reyes ang kanyang tropa para talunin ang kanilang sister team na Meralco Bolts 19-2-90 sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Nagtapos si Calvin Oftana ng may 26 na puntos, 9 na rebounds at 1 assist para mapaganda ang record ng Tropang Giga sa 3-3. Sumunod naman kay Oftana sa scoring department si Jason Castro sa naambag nitong 15 markers kasama pa ang 6 na boards at 1 assist. Sinabi ng former San Beda Red Lion na si Oftana na gusto niyang bumawi sa pangit niyang performance laban sa Northport. Magbabalik sa aksyon ang TNT sa Sabado kung saan makakatapat nila ang NLEX Road Warriors sa isang out-of-town game sa Candon, Ilocos Sur. Samantala, ang Bolts na may 3-4 kartada ay magbabalik aksyon sa Linggo, ika-21 ng Abril, laban sa Converge Fiber Xers na gaganapin naman sa PhilSports Arena sa Pasig City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal nang binuksan ang ika-6 na season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL nitong weekend na ginanap sa Calasiao Sports Complex sa Pangasinan. Ngayong taon, 30 koponan na ang maglalaban-laban kung saan may 3 panibagong teams, ang Abra Weavers, Pangasinan Heatwaves at Tarlac United Force. Nagsilbing host ang Pangasinan sa opening ceremonies at ang 2 laro sa Season 6. Kapwa matindi ang laban sa pagbubukas ng liga. Sa unang laro, nagtapat ang Valenzuela Classic at Zamboanga Master Sardines kung saan umabot pa sa overtime ang laro at nagwagi sa huli ang Zamboanga. Sa ikalawang laro naman, ipinakita ng Abra Weavers na seryoso sila sa liga at sa pagkuha ng kampyonato. Tinalo nila ang host Pangasinan 83-75.
Inaasahan naman ng founder ng liga na si Manny Pacquiao na mas maraming dikit na laban ngayong season. Magkakaroon ng laro 6 na araw kada linggo at ang finals ay nakatakda sa Disyembre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.